Pigil ang hininga ng lahat habang maingat na sinuri ni Dato Mandagsangan ang bituka ng inalay na manok. Si Dato Mandagsangan ang pinakamataas na dato sa tribo ng mga Banwaon. Makalipas ang ilang minuto, maganda daw yung bituka, malinis, tsaka daw yung pagkakaayos daw ng mga abdo, maganda daw, malinis daw. So, good daw tayo. Noon ko lang unang nakitang ngumiti ang mga dato at ang dating malamig na pagtanggap, napalitan ng ngiti at palakpakan. Sa wakas, may pahintulot na kaming makapasok sa kanilang tribo. Gandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Cara David, pero pwede niyo po akong tawagin Cara. Ang mga dato ang pinakamataas na uri ng tao sa tribo ng mga Banwaon. Sila ang gobyerno, simbahan, doktor at guro ng buong komunidad. Marami ng religious missionaries ang sumubok na baguhin ang paniniwala ng mga Banwaon. Pero sadyang hindi raw iiwan ng mga dato ang kanilang paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan. Dili na daw adlaw. Nagdisubay lang na adunay mga kultura nga magisunod. Tinuig, tuig. Sinungdan nga bisan usay mo abot nga kalambuan. Dawato na muna. Pero ang kultura din na pwede dawato man. Kuhaon. Magagalit po yung mga espiritu? Magalit. Pag umalis kayo sa kultura ninyo? Buwas pa ni Ana, ang mga tanong po, maapir gihapon na. Kaya doon na may tag-iya sa tanong, may ka na ibabasok. Katulong ni Dato Mandagsangan sa pagpapanatili ng kultura si Dato Mansakali, isa sa pinakamatanda sa kanilang tribo. Si Dato Mansakali ang tulay ng tribo sa mga espiritu ng kalikasan. Nung araw na iyon, papangunahan ni Dato Mansakali ang isang taunang ritual na kung tawagin nila'y singampo. Ginagawa ito tuwing panahon ng pagtatanim. Balo sa kaumawa ko imo nahanggung sa babuyay bakala duwa di kuway matunan sa Para saan yung singampo? Para hain ko. Para ko, amin, ikaw nga sa kibali salat ako mga tinawagan ko mga lahat. Saya may kakreto. Ganun, kayo, palit, kalawari, kibali yan ang sinampo, pagluhod. Nakakabit sa kalikasan ang kultura ng mga Banwaon. Paniwala nila, kapag hindi maganda ang pagtrato ng tao sa kalikasan, hindi rin sila bibiyayaan nito. Ayon kay Dato Mansakali, nitong mga nakaraang taon, malaki ang kasalanan ng tao sa kalikasan. Kaliwat kanan daw ang pagputol ng mga puno at hindi raw masaya ang mga engkanto. Ngayon, sinalabaho gabi mahapon. Og hangyo kayo mga engkanto, namulaho kayo, wahadi ki magarebe no sakit kay kahinang tadaligusyo. So kayo iman taon-taon daki may ang pamulak kayo. Sino po ba nagmamay-ari ng kahoy? Bawal din ta kani kay makagat. Bawal sabihin kung sino nagmamay-ari ng kahoy. Pero hindi tao ang nagmamay-ari ng kahoy. Natatakot ang mga Banwaon na kung magpapatuloy ang paglapastangan sa kagubatan, tuluyang magagalit ang mga espiritu at ito ang magdadala ng gutom, kalamidad at sakit sa buong tribo. Bilang pagsusumamo doon sa mga espiritu, gumawa sila ng parang ritual na ito. Merong alay na baboy, may alak,
tapos may manok, may kandila. Yung nakikita nyo naman doon na parang inukit, na parang hugis tao, representation yan ng tao. At saka kung ano yung ginagawa ng kasalanan at yung paghingi nila ng paumanhin sa mga engkanto, sa mga espiritu. Pagkatapos ng mahabang pagdarasal ng mga dato, inilabas na ang mahabang sibat. At sinimulan na ang pag-aalay ng buhay at dugo. Sa atin siguro sa mga taga-syudad, hindi natin lubusang naiintindihan, naaawa siguro tayo pag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng mga hayop na pinapatay sa harap natin. Pero yung paniniwala ng mga katutubo, ng mga lumad, itong mga animals na ito, itong mga hayop na ito, ang higher purpose in life nila ay yung ma-offer sila sa isang ritual katulad nito. Pagkatapos tusukin ng alay, sinunog ito at saka binalatan. Hanggang lumabas ang kulay puti nitong balat, isang simbolikong paraan ng paglilinis sa alay. Nang matapos, binuksan na ang hayop at inilabas ang bituka at lamang loob nito. Kailangang suriin ng mga dato ang atay at lapay ng hayop na kanilang inalay. Dito malalaman ang sagot ng espiritu sa kapalaran ng kanilang tribo. Sakit gila yan. Pero hindi maganda ang pangitaing kanilang nakita. May hiwa, may hiwa, may hiwa.